Ang Yamaha Motors Company ang isa sa nangungunang motorcycle brand dito sa bansa, na tinatayang pinakamabentang mga motor ay nanggagaling dito. Lalo na ang mga scooter type series nito na pangmasa ang presyo, at di matatawarang kalidad ng bawat klase nito, at sa hinabahaba ng panahon ay talagang pinagkatiwalaan na ng marami sa atin, lalo na sa mga scooter type motorcycle category na Mio series, na kung saan magmula pa noon at hanggang ngayon ay patuloy ang pamamayagpag sa merkado. Paano ba naman kasi, sa pang-araw-araw na gamitan ay hindi ka rin magsisisi, kaya naman sa video na ito ay ipapakilala natin ang motorsiklong scooter na nagmula mismo sa seryeng ito, ang Yamaha Aerox 125. Isang na-upgrade na specs and features ang malalaman natin at kung magkano ang magiging presyo nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel baka naman kapatid kung pwede ay pakiclick ang subscribe button, pati na ang notification bell icon para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Ang Yamaha Aerox ay isang perpektong obra ng Yamaha Motorcycle Company simula nang inilabas ito, ang motorsiklong scooter na nagdala ng pangalan ng kumpanya sa masa at nagpakilala ng mga katangian na iniayon sa makabagong henerasyon. At bago pa man sumikat ang ilang brands sa paggawa din ng mga motorsiklong gaya nito, ay una munang namayagpag itong Yamaha Aerox na may kauna-unahang modelo na inilabas noong 1997 sa pagkakaroon ng 50cc. Isa ito sa may pinakamabiling motorsiklong scooter sa kasaysayan noon. At lumipas ang maraming taon ay nasundan na ng malalaking klase nito, at kapasidad ng makina na umabot na sa 155cc Yamaha Aerox sa kasalukuyan, at yan din ngayon ang karamihan sa motorsiklo natin dito sa bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, itong Yamaha Aerox ay may inilabas pala na 125cc, bago pa man natin nakilala ang mga 150cc at 155. Ito'y inilabas lang din sa ibang bansa, na kung saan ay panalo din naman sa mga features, at specs na meron ito, at meron din itong ibang detalye na angat sa Yamaha Aerox 155. Simulan natin sa engine details, ang pagkakaroon ng kabuuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam na may 2 bulbs lang na engine, di gaya ng big brother nito na naka 4 bulbs na. Ngunit pagdating sa cooling system, ito ay naka-liquid cooled type na rin, at fuel system naman na fuel injected type na, kung sa long ride at city ride ay napakainam gamitin. Pagdating naman sa engine performance ay may sinabi rin talaga, ang pagkakaroon naman ng maximum output na 11.4 horsepower sa kada 9,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 10.4 Nm sa kada 6,500 RPM. Medyo may kalakasan din talaga dahil ito ay ginagamitan din naman ng VVA o variable valve actuation at sinamahan pa rin yan ng Blue Core technology sa buong makina nito. Kaya naman sa average top speed ay hindi na magpapahuli sa abot kayang bilis na nagagawa na umaabot naman sa 100 km/h. May kabilisan pero may ibibilis pa naman depende sa magdadala. Ang compression ratio nito ay 10.4:1. Pagdating naman sa fuel tank capacity nito, ito ay may 3.8 liters na full tank na sobrang tipid din naman makakonsumo sa gasolina na umaabot sa 50 km/L, unlike sa big brother nito na may kalakasan sa gasoline. Yan din kasi ang nagagawa ng mas maliit na kapasidad ng makina, at bukod pa dyan syempre, dahil nga sa mas maliit na makina ay may magaang timbang din ito na umaabot naman sa 102 kg lamang, mas madaling imanyobra at dalhin. Para sa mga taong nalalakihan sa 155cc ay perfect ang motor na ito para sa'yo. Para naman sa mga features na meron itong Yamaha Aerox 125cc na masasabi nating angat sa kanyang big brother, ay ang pagkakaroon nito ng front flat footboard na kung saan meron ng extra space o lagayan ng ibang bagay sa pagde-deliver. Meron na rin itong kasamang side stand kill switch. Pagdating naman sa kanyang starting system, bukod sa electric push start, ito ay may kasama ng kickstarter. Isa sa kagandahan nito, dahil kapag nalobat or hindi na mapagana sa electric push start ay pupwede mong paganahin sa kickstarter nito. At bukod pa dyan syempre, kahit papano ay malawak na rin naman ang compartment storage nito na kasya ang isang full face helmet. Ang mga ilaw naman nito ay naihahawig din sa disenyo ng big brother nito, at syempre ang kagandahan din sa motorsiklong to ay ang headlight, naka full LED na, maliban na lang sa mga turn signal lamps at ang tail light nito na naka bulb type pa. Pagdating naman sa instrument cluster nito, ito ay naka-analog type pa,
Huli nga lang ng kaunti sa ibang modelo, pero kung titingnan naman ang front portion nito sa may handlebar ay napaka-sporty naman. Dahil sa ginamitan nito ng naked handlebar katulad ng sa Yamaha X-Ride 125. May lock na rin ang braking system nito na kung saan sa mga paahon na kalsada o parking ay hindi rin basta-basta andar o usog man, para naman sa mga sukat ng gulong nito sa harapan ay may kabuang size na 70 by 90 R14. Habang ang rear tire size naman nito ay 100 by 70 R14, pareho na itong naka-tubeless. Naka-alloy wheels na rin ang mags nito, at sa mga braking system naman sa harapan, ang brake nito ay naka-single disc brake, habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type pa. Para naman sa chassis and suspension, sa front ay ginamitan ng telescopic fork. Habang ang rear suspension naman nito ay naka-monoshock absorber na parang sa Honda Click na may single shock absorber lang din sa rear suspension na siguro ay dito rin itinapat ng Yamaha, ang Aerox 125cc. Sa kabuang sukat naman nito, pagdating sa kanyang seating height ay very compatible din naman sa height nating mga Pilipino na may kabuang sukat na 765mm. Ang ground clearance nito ay nasa 135mm naman. At ang kabuang presyo nito sa bansang Indonesia, ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 18 million rupees na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot lamang sa halagang 65,000 pesos. Napakamura kung tutuusin kumpara sa ibang motorcycle brand na may 125cc na motorsiklong scooter. Pero syempre, kapag dumating ito sa bansa, mas tataas pa ang presyo nito na siguro ay itatapat din sa presyo ng Honda Click 125 na 81,400 pesos. At kung pag-usapan naman ang availability nitong motorsiklong to, ay unang inilabas bago pa man ang Yamaha Inmax 155 at ang big brother nito na Yamaha Aerox 155cc nito sa merkado, at sa bansang Indonesia lamang din ito unang inilabas. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti na ring nawawala na siguro ay wala na rin tayong chance na makita ito sa personal. Dahil nga sa bentahe nito na hindi rin pumatok sa merkado doon, kaya sumatotal ay wag na rin tayong umasa. Marami pa namang mga 125cc ang Yamaha Motors, at meron din naman sa ibang brand na hindi nalalayo sa specs na meron ito at mas hihigit pa nga kung tutuusin. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Wizard Moto, sana nagustuhan nyo ang ating video. At kung nagustuhan nyo ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakihit na rin ang like button bilang suporta sa ating channel, at huwag din kalimutang mag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga ka-Wizard Moto. Ride safe as always and God bless.